Papasok lang, grabe naman to. Breaking news issue sa pagplanong demolish kay Quezon. May kumanta. Ayan, ito may kumanta na. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto Ayun, na. syempre bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits ulit. Syempre dito sa video at boses na matutunghayan natin ngayon, walang iba kundi si Banat Bay. Ayan, suki talaga si Banat Bay. Syempre ako natutuwa ako sa mga reactions ni Sir Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay mga katunay. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe and follow kay Sir Banat Bay para maging updated po tayo sa mga vlogs and reactions na inilalabas ni Banat Bay. At syempre, huwag nating kakalimutang suportahan ang Banateros. Ipagpatuloy natin. Pag-usapan po natin ng mga issue sa lipunan at alam nyo, simula na kagad natin ng malupit na issue patungkol po dito sa nireveal po ng isang kaalyado ni Marcos at isang congressman. Nireveal niya na talagang Aba, ano yun? si Romualdez ang merong pakana ng lahat ng pag-ooperate laban dito kay Chis Escudero. Naku po, hindi maganda yan. Ala, that's true ba yan? Nung nakaraang araw, di ba, ating pong pinag-usapan natin na si Chis Escudero ay sinabi niya na merong operation laban sa kanya para tanggalin siya para sa February wala nang sagabal pagdating sa impeachment. Tama, mali? So, medyo hindi pa siya nagpangalan doon pero sinabi lang niya kamara. Okay? This time, yung mismong isang congressman na nagngangalang si Tiangco ang nagsabing Tiangco. pati daw siya at si Romualdez daw di umano ang merong pakana nito. Naku po, grabe. Ako. Parang nilinaw na. Naku, huwag kayong magagalit sa amin, ha? Kumbaga, yung sinasabi ni Sir Banat Bay is sa iba nang galing yan. Kumbaga, binabalita lang ni Sir Banat Bay yan. Diba? Hindi galing sa amin yan, hindi galing sa akin, hindi galing kay Sir Banat Bay. Galing dun sa taong nagsalita na tungkol dyan. Naku. Unti-unti nang nangangamoy. Ika nga ang basura kahit itago mo sa pinakailalim, pinakalubog, pag nabulok, mangangamoy. Ako! Hindi maganda yung ganyang klaseng pangyayari sa bayan natin. Mantakin mo, Speaker of the House ka. Sisiraan mo, i-ooperate mo ang isang Senate President for the sake of the impeachment na gusto mong gawin. So sa madaling salita, magiging totoo ngayon yung haka-haka na ikaw talaga ang may gustong pa-impeach kay BP Sara Duterte para by hook or by crook ikaw ay maging presidente sa 2028. Kasi napapansin natin dito, no, kung siya man yun, no, kung siya man talaga yun, no, kung parang ito kasi sinasamantala niya yung panahon ngayon. Siyempre, sino ba yung nakaupo? Siyempre, si Insan. Insan, nakaupo. Yun ang presidente ngayon, eh. So, syempre, hanggat nanunungkulan sila, nandiyadyaan sila, hindi niya nabibitawan to. Diba? Hindi niya nabibitawan. Kasi kapag binitawan to at ipasa sa iba, halimbawa, maging Duterte yung presidente, siguro inaalala niya rin kapag si Sara Duterte maging presidente, si BP, is hindi na mapupunta yon sa iba. Diba? Parang mahihirapan na naman siya. So, kung sakasakaling matapos ang termino ni PBBM, hanggat maaari, merong maipapalit na katulad niya. Parang gano'n. Hanggat nandito pa tayo sa pwesto, di ba? Parang ano. Kasi mahirap na pag wala ka na sa pwesto, tapos wala na rin ako sa pwesto. Ay, nako. Para namang pinipilit natin yung mga tao na mahalin kayo. Parang gano'n. Mahirap yung gano'n. Parang kahit alam mong sukang-suka na sa iyo yung tao, yung mga tao, pilit mo pa rin inilalapit yung sarili mo sa kanila. Kahit halos kulang na lang, istadyakan ka, ipagtabuyang ka. Diba? Kung ako nga, ganun na nararamdaman ko sa taong bayan, halos
allergic na sa akin, siguro hindi na ako tatakbong presidente. Kasi kung dadaanin ko sa sapilitan, yes, magiging presidente ka pero hindi ka makakakuha ng respeto. Hindi ka makakakuha ng respeto. 'Di ba? Ay, syempre, anong gagawin mo? Tatakutin mo yung taong bayan para sundin ka. Ganun na lang mangyayari. 'Di ba? Walang mangyayari. Mas masarap pa rin yung magkaroon ka ng katungkulan sa gobyerno, lalong-lalo na yung mataas na posisyon, yung merong halong respeto at pagmamahal sa iyo yung taong bayan. Na kahit anumang mangyari, paglalaban ka. Oh. 'Di ba? Mamaya pag natapos yung termino mo sa pagiging presidente, baka mamaya nako, yung taong bayan galit na galit. Pagbaba mo talaga sa Malacanang, baka mamaya kung ano ang abutin mo sa taong bayan. 'Di ba? Oh. Pero sa tingin ko, malabo yung kahit ba ma-impeach mo si VP Sara Duterte, hindi ka magiging presidente unless gumalaw si COMELEC chairman. Oh, yun nga yung sinasabi ko eh. Kahit ma-impeach yan si VP Sara Duterte, nakakasigurado ba sila na mananalo sila sa pagiging presidente? 'Di ba? At nakakasigurado ba sila na kapag si VP Sara ay ma-impeach, sigurado bang walang itutulak na magiging kapalit ni VP Sara? Siyempre, meron yan. Meron yan. Hindi pwedeng wala yan. 'Di ba? May lalaban at lalaban dyan. Kaya nga yung sinasabi ni Sir Banat, depende na lang kung magkakaroon ng magic. 'Di ba? Go! Hindi, I mean gumalaw siya, mangampanya siya para sa iyo, di ba? Hindi na ibig ko sabihin. Oh, yung magic, yung mga Ikaw naman, kampanya, oo. di ba? Oh, anyway, panoorin po natin ito kasi matindi ho itong sinabi ho ng isang kongresista na kakampi ng ni Marcos ho, Hindi po ito pro Duterte, Hindi po ito nasa kampo ni VP Sara Duterte. May pasaring din si Senate President Cheese Escudero. He's been saying that your colleagues there are behind what he says is a demolition job against him. Do you have Yes. reason to believe Yes. that? So you confirm that? Yes, because it's the same. Oh, grabe no. Ayun, Talagang no? Ika nga, no? Tinanong pa lang kay Congressman Toby Chanco. Tinanong pa lang. Hindi pa tapos yung tanong. Nag-yes na si Congressman. Yes! Yes! There's parang ganun. There's a demolition job. Parang ganun. Na gusto talagang tanggalin talaga. Nako. approve na approve sa yes, hindi pa tapos yung Oo, question. hindi pa tapos yung question. Oh, di ba? Meron talagang demolition job against si Cheese Escudero. People na tumitira sa akin, yun din ang tumitira sa kanya, no? I mean, this is for another episode. It's a long episode. It's a long story, but pinagdududahan kasi ni Martin na Sino Martin niya? Martin Rivera? Laruin mo. kami ni Cheese magkasabwat doon sa supposedly pagtanggal sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako close kay Cheese. Bakit naman ako ang kami inko-connectan yung dalawa? Wala naman kaming, I mean, yan yung Kumbaga nagtatamang hinala kay Congressman Toby. Nako. Hirap yung tamang hinala. wala ng lahat na yan. So akala niya tatanggalin siya. So naning yung mama. At ang akala, magkakuntsaba daw to si Tiangco tsaka si SP. Di ba? Parang pinalalabas dito, pinagtutulungan ni Congressman Tiangco at ni Escudero si Tambi. Si Escudero. Kaya tuloy, naaning daw itong si Romualdez. Naku po. Gago! Hindi maganda yung ganyan. Yung mga naaning, alam naman Masyadong nervyoso, no? natin ibig sabihin yan. Oh. If you will recall, Carmina, I think dati may mga lumalabas-labas na mga news na kami daw ni Cheese parang pinagplaplanuhan namin siya. And he told me that. Oh, naku po. Sinabi pa sa kanya. Hindi yan yan po yung ebidensya. Kasi remember, ang evidence ay maaring sa material o merong resibo or something. At meron din yung tinatawag na evidence na testimonial evidence, di ba? Na mismong ikaw yung naka-witness, kausap mo, nakita mo, kaya mo sinasabi ngayon na ito, ebidensya ito. Ako mismo, nandun ako. Ito, sinasabi niya, ako mismo,
sabi mismo sa akin ni Romualdez, ganito, ganyan. Oh, nako. Oh. Ito may ebidensya. Di ba? Malinaw, ebidensya po ito. Na there was a time kasi hindi na kami nag-uusap niyan eh. Sabi ko, bakit naman ayaw mo akong kausapin? Kung may problema, mag-usap tayo, di ba? So, sabi niya, may nakadating daw na report sa kanya, na ganito, ganyan. Sabi ko, paano naman ako masasama dyan? Hindi naman kami close ni Cheese. And at that time, he was the one who told me to meet Cheese. Sabi ko, kaya ko lang naman nakausap si Cheese. At yung unang meeting namin ni Cheese noong 2024 was in his townhouse. You can ask Cheese. All right. Sabi niya kasi sa akin, kausapin mo si Cheese kasi may mga idea siya at tungkol sa kampanya. So, willing siya tumulong. Kaya ako naman, sige, okay, that was before the elections. So, doon pa kami... Ikaw naman pala, Tambi. Ikaw yung nag-ano kay Congressman Toby. Tapos pag hinalaan mo si Congressman Toby. Ba, para sa akin, huwag mong ginaganyan. Kahit nasabihin nating hindi maka-Duterte yan si Congressman Toby. No, ako nasubaybayan ko yan si Congressman. Maganda naging pamamalakad niyan sa lugar niya. 'Di ba? Kumbaga yan yung isa sa congressman na may sinabi talaga. Na talagang yung lugar niya talaga is inaasikaso niya. Oh. Hindi katulad ng iba diyan, no? Ng mga hindi ko naman nilalahat. No, yung ibang nanunungkulan diyan sa Camor. Puro na lang Duterte, 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 Duterte. Puro Duterte ang inaatupag. Oh, halos kamustahin mo siguro yung mga lugar nila, hindi na siguro naaasikaso. O kaya nga si Congressman Toby hindi nakisalo sa mga ganyan eh. Mas inasikaso ni Congressman Toby yung sarili niyang lugar. Siyempre, ayun, nandoon ang problema eh. Wala naman sa mga Duterte. Oh. Kaya ako bilib ako dito kay Congressman Toby Chanco. Kaya palakpakan natin kahit pa paano, siyempre. Meeting sa townhouse niya sa Polo Club. Oh. So sabi ko sa kanya, nung after that, nung medyo nagdududa siya sa akin, sabi ko, Speaker, ikaw nagsabi sa akin, tinawagan mo ako sa bahay, sabi mo, i-meet ko si Cheese, kaya nag-set kami ng meeting, Oh. doon pa kami nag-meeting sa Ikaw pala townhouse mo. nagtulak, Toms, So, ha? ano sasabihin na kami nagplaplano, Grabe ka praningan niya, ha? Hindi, mantakin mo. Sinabihan siya na, oy, sabi daw ni Romualdez, according to Tiangco, sabi daw ni Romualdez, oy, kausapin mo si Cheese, tapos mag-vlog kayo. Mag-collab kayo. Hindi. Sabi ni Romualdez, mag-usap kayo ni Cheese. Kasi may idea siya sa campaign. Nag-usap daw sila. Excuse me. At doon po sila nag-usap, mismo doon sa, parang sa lugar mismo ni Romualdez. So alam ni Romualdez, siya nag-utos, doon pa sa lugar niya, tapos biglang napraning na, ba't kayo nag-uusap? Pinagpaplanuhan niyo ako? Grabe, alam mo, may tawag dyan. Hindi, may tawag dyan. Gago! Kumbaga siya yung may gawa eh, no? Para mag-usap yung dalawa, tapos pinaghinalaan niya eh, no? Yung papraning-praning ka, may demonyo ba dyan sa likod? May pulis, Hindi, kasi ano ba namang klase yan, di ba? Anong klaseng kapraningan yan? laban sa Parang iba naman yun, Sir Banat Bay. Parang pang-rehab na yun. ikaw nagsabi, i-meet ko si Cheese para doon sa 2024 campaign. So malinaw po dito sa pag-amin mismo ni Cheese Escudero, ni Tiangco, na merong demolition job laban sa kanya at laban daw kay Cheese Escudero. Bakit? Kasi nga daw pinagbibintangan sila. Sila po ay pinagdududahan. Napapraning sila na pinagplanuhan nila to si Romualdez na matanggal bilang speaker. Nako. Mga praning. Natatakot mawala ng posisyon eh, no? Kumbaga, nandito na ako sa patag eh. Nakaupo na ako dito eh. Di ba? Hirap yung mga ganyan, ha? Parang ang baliktad kasi yung nangyayari. Yung binibintang nila kay BP Sara na natatakot daw si BP Sara na mawala sa posisyon. Parang iba yung parang dito kay Thumbs di ba? Kumbaga, si BP Sara nga hindi natatakot eh. Sige, impeach nyo. Di ba? Matanggal siya sa posisyon. Di okay. Okay lang. Eto, hindi. Takot na takot eh. Tapos si BP Sara pa yung pinagbibintangan ng mga, di ba, ng mga engoy-engoy na si BP Sara daw natatakot parang matanggal. Kaya nagkakaganyan. Naku, ewan ko sa inyo. So mismo dito, tama yung sinasabi ni Cheese Escudero
na meron talagang demolition job laban sa kanya. And yung isa sa mga purpose nun, para ho sa February, wala nang sagabal pagdating sa kanilang, alam niyo na, sa kanilang plano na i-impeach si VP Sara Duterte. Grabe talaga, no? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yon, ang video na yon, na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. At syempre natunghayan natin si Congressman Toby Chanco, no, na nagsalita. No, nako. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.